Mga kababayan, muling pagbabalik ang ID na 28. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag natin kalimutan mag-like at mag-share, mga kababayan. So, meron akong ipapakita sa inyo. So, ito ay issue na naman tungkol sa ating bansang Pilipinas. Ayan. At siyempre, sa ating Vice Presidente, hindi umano ay hindi na naman siya ang nagpakita sa mga NBI. Sa mga kababayan ito, ipapakita ko sa inyo. At please, comment dito sa area kung ano ang inyong masabi dito sa isang video na ito. Ayan. Sulitin ko po, huwag natin kalimutan mag-like at mag-subscribe para magkaroon ng mga iba't ibang kababayan natin nang malaman nila yung mga kaganapan dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na ang ating mga OFW. Kasi wala namang specific eh. Maaaring magtanong kayo, bakit itong threat ni BP sa presidente, iniimbestigahan nyo? Siya mismo nagsalita kasi, si BP mismo ang nagsalita nun. Alam namin kung kanino nanggagaling ang threat. Whereas yung threat kay Vice President, hindi namin alam kung sino yung nagte-threat sa kanya at siya lamang ang makakapagbigay sa amin ng information regarding that matter. Yes po. So yun nga mga kababayan, so dapat pala itong si BP Sara, kung alam naman niya na may nagbabanda sa kanyang buhay, ay dapat sabihin niya sa mga NBI, Yung sa ganon is maimbestigahan para malaman agad kung totoo ba talaga na mayroon bang threat kay BP Sara Duterte. Next question, sir. Ano sabi niyo ba ng Congress sa BP Sara? Kaugnay sa investigation sa yung ganitong, yung operasyon niya, masasabi niyo ba na binigay niyo ang operasyon niya? Ay ko na sabihin. Well, at least, ibinalik naman ni BP Sara yung courtesy na ibinibigay namin sa kanya. Ibinalik niya naman by sending lawyers and denying that she committed threats against the life of the president. So, ayun. Sabi nga, respect begets respect. Nare-respeto namin si VP, narespeto niya naman kami. By sending a lawyer and advising that she will no longer appear, instead, she just vehemently deny the accusation hurled against her. Okay. Next question from this corner. Yung muna po kanina. Yes, sir. Yung sa letter na sinabi mo, so it was written by the lawyer and with her conformity. I just want to clarify how did she manifest her conformity? So did she sign it or was it specifically there? Alright, yung portion na yun, That said, our client vehemently denies having made any threat constituting grave threat under Article 2A2 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, terrorism or other punishable under RA number 11479. So, yun po. Dinideny daw ng client nila. Actually, the person speaking here is the lawyer. It's not the Vice President. But then, it has her conformity, therefore, Tingin niyo mga kababayan, bakit ang hirap gawin ng ating Vice Presidente na makipag-coordinate sa NBI? Kasi nga, alam na kung ito ay madali lang sa kanya, kumbaga, siya ay makipag-coordinate at sabihin niya itong threat na nagaganap. Kasi diba sabi niya, meron nga nagbabanta sa kanyang buhay hanggang sa dumating na yung punto na siya na naman yung nagbabanta sa ating mahal na Pangulong BBM. So ano sa palagay ni mga kababayan? Meron bang nasa likod nito? Gusto niya yung sinasabi ng lawyer niya. Ganun po ang implication nun. She signed the letter. She signed the letter. Yes. Okay po. Wait, let's hear it from the sir in black. Yes, ma'am. Sir, by any definition, this is not affidavit under oath, that was correct. Yes. Sabi ko na nga sa inyo, the letter is signed by the law office and with conformity of the Vice President. It is not the sworn statement that we are looking for or the counter affidavit that we are looking for. All right. Sir, yes po. Yes, yun nga, sabi ko nga sa inyo, with all the
evidence we have in hand, plus the interviews, plus the cooperation of other people, plus this one, pag-uusap-usapan namin yan nung aking mga magigiting na abogado, matatalinong abogado ng NBI, at siguro by early January, we will submit our recommendation, our report to the Department of Justice, the prosecutor's office. Ganun po. Yes, Ma'am in white. Sir, ano yung impact nitong pinadala ng lawyer compared if magsasubmit siya ng counter affidavit? Mas maganda sana kung counter affidavit because counter affidavit ay siya ang affiant, siya ang nagsasalita. No? Whereas ito, ang nagsasalita dito ay ang kanyang mga lawyer, nag-conform lamang siya dun sa sinasabi ng mga lawyer. Sir in gray. Yes po. Sir, ano yung magiging ano yan? Tulad dun sa impact, sir. Magiging mas madali ba para sa NBI dahil dinidala niya o dahil magiging mahirap dahil Alam nyo, mas mapapadali ang trabaho kung si ma'am ay nag-appear sa amin, nasagot yung aming mga katanungan para Ito na nga ay sinasabi ko, di ba? Sabi nga ng NBI, mas mapapadali ang lahat kung siya ay, yan ang sabi ko, ay pag-coordinate. Pero wala, talagang matigas talaga ang ulo. Pinapakita talaga sa taong bayan na sila ay matapang, di ba? So ito, tuloy-tuloy tayo sa ating panunod mga kababayan. sa kanya, mas mabilis ang trabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo, with this letter, with the clippings on hand, with the interviews we had, i-collate namin yan lahat at nakita nyo, almost 2 weeks or 3 weeks kaming mag-uusap-usap para makaformulate ng isang report recommendation na parehas sa lahat ng involved dito sa insidenteng ito. Sir John Consulta, you have a question, sir. her non-appearance here, sir, sa NBI sa araw po ito, sinihin, sir, na parang binayad na niya yung karapatan ni Manny. Correct po. Remember na ilang aspect ang iniimbestigahan sana namin. But then, parang she refused na to cooperate with us. Hindi na namin maimbestigahan thoroughly. Katulad yung threat sa kanya. Gusto naming maraming kaming itanong sa kanya. Binabanggit niya lamang general accusation na 6 months ago ay nate-threat na raw siya. Ay, walang definite na sino ba, paano. Ganun po. So, ibig sabihin, ano lang ito parang lumalabas dito mga kababayan, hula-hula lang na. Kasi, kung hindi niya hula-hula, edi siyempre, kung sabihin niya agad, edi alam na natin mga NBI, no? So, agad naman nila makita o makilala, malaman kung sino itong mga nagbabanta na ito. Kung makipag-usap lang talaga, maayos, itong Vice Presidente ng Pilipinas. Pero wala. Talagang pader. Kung tawagin mga kababayan. Instance, sir, or avenue before your submission to the DOJ of your final report, wala na kung magkakataon na siya po ay magbigay pa ng pinireport o pwede mo siya maghapon. Ayan po. Sabi ko sa inyo, pag-aaralan na namin, we will start collating all the evidence, all the testimonies, all the statements we have gathered. During that interim period, hanggat hindi pa kami nakakapag-finalize, o biglang tumawag sa akin ni Vice President, Director, I will go there. Ano pa ba yung mga gusto niyong tanong? Welcome po yun. But we are no longer setting another date for her to appear. Nasa sa kanya na po yun. Ma'am in white, followed by Ma'am in yellow. Sir, meron po bang nilagay ng justification yung mga lawyers ni VP kung bakit nasabi ng camp nila na hindi naman talaga nag-threat si VP besides yung pinagay? Alright. Alam mo, ang sinasabi niya na ang NBI ay under administrative control ng DOJ, na ang secretary ay si Secretary Remulla, that ES ay si Executive Secretary Bersamin, under niya kami, sila, ES and SOJ ay alter ego ng President, so pwede daw, yun ang paniniwala niya na parang kami ay under these people,
Ganon, parang hindi maganda yung ano niya. Kaya she deemed it prudent not to appear na lang before us and instead deny the accusation held against her. Ganon po. Ayun mga kababayan, so narinig na naman kung ano yung mga sinabi ng NBI tungkol dito sa kaso na to na nagaganap o dito sa hindi pagsulpot ni BP Sara sa kanilang pag-imbita. So yun lang, maraming salamat po. Hanggang sabi sa inyo, kung hindi po nakapag-subscribe, huwag natin kalimutan mag-subscribe para sa ganun ay ma-update kayo sa bawat video o bawat kaganapan dito sa Pilipinas. Maraming salamat at kung OFW po natin, mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat sa pagtutok. ID na 28.